Hello Capinitex! Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome at welcome back sa Pinoy Tech Channel. Meron lang po akong gustong i-share sa inyo regarding dito sa Epson L5290. Sa mga nagre-repair po nitong Epson na to, makakakuha po tayo ng idea kung ano yung solusyon na ginawa ko dito. Actually, medyo madali na mahirap kasi ang problema lang naman niya is yung lines or yung gap in between dun sa bawat print. Bago po natin simulan, ako po humihingi sa inyo ng pabor. Maaari po kayo mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel at follow na rin po sa ating TikTok at Facebook page. Okay, simulan na po natin! Okay. Ito yung papakita ko sa inyo, print out ng Epson L5290. Ayan. Kung napapansin nyo, may mga lines. Ayan. Kung napanood nyo yung previous video ko, ito yung sample test ko. Ayan. Magtataka ka kasi sa nozzle check, ayan, kumpleto naman. Wala kang nakikitang gap sa bawat kulay. Ayan. Tapos nung naayos na natin, ito na yung result. So wala na po siyang lines. Siyempre, unang suspetsya natin is barado yung nozzle. Pero nagtataka ka bakit kumpleto yung nozzle check. So doon ako nag-analyze. So sa bawat print ng isang lines, bago siya pupunta sa susunod na lines, may gap dun in between. So hindi sa print head ang problema. Ang problema dun is dito sa ikot ng roller. Kasi di ba pag print ng isang line, iikot siya bababa, iikot siya ganon forward para dun sa susunod na line. So merong gap doon in between. So nakita ko yung problema. Ito. Ayan. So para klarong-klaro, iangat natin to. So ayan po. So pag print ng isang line, iikot to. Ayan, para sa susunod na line. Ayan. So ang madali lang, ito lang yung naging problema niya. Kaya nagkakaroon ng gaps. Ang pinaka problema niya is dito. Ito hindi rin to isira, itong encoder disc na to. Hindi naman to, or madalang tong masira itong encoder disc. Pero ito yung naging issue. Okay? Usually, ang nagiging problema dito is maluwag. So, iba yung problema nun. Yung talagang hindi na to umiikot yung disc, ito umiikot tong gear, itong disc hindi na. May ibang problema yon. Ito, ang problema nito dito sa yan, yung lines na yan, nakakapit pa rin naman itong disc dun sa yung meron siyang adhesive dito. Yun nga lang, may delay. Pag ikot ng gear, nahuhuli itong encoder disc ng ayan, yung ganun lang kaliit. Tingin ko isang guhit lang dito yung strip na to nade-delay ng konti. Kasi bakit yung adhesive dito hindi na masyadong
hindi na siya kapit na kapit doon sa gear. Kaya nagkakaroon ng delay. Di ba kapag yung halimbawa yung scotch tape, pag dinikit mo tapos hinold mo yung isa, hinold mo yung isang dulo pag dinikit, tapos ginanon mo yung isa, nasasama siya pero may delay, yung parang ganun din dito. Pag ikot niyan ganyan, ito nahuhuli ng isang guhit lang naman. Ayan, sa mga nagre-repair ng ganito, ang problema, initial suspect talaga is barado ang nozzle. Pero sa nozzle check is kompleto naman. Meron na tayong subscriber niya na nagtanong ng ganito. So applicable to sa mga halos lahat ng inkjet na Epson ganito. Na ito kasi habang tumatagal, yung dikit ng adhesive is humihina yung kapit. Kaya nagkakaroon ng delay o minsan natatanggal. Ayan. Hindi ko lang ito na-videohan. Pero nung previous video ko about dun sa Wi-Fi setup, ito yung output niya. Ayan. Ito, ang ginawa ko dito, tinanggal ko yung adhesive at dinikitan ko ng stick glue. Ayan, talagang kapit na yan. Mahirap na yan tanggalin. Ayan, oh. Except na lang kung merong force na makapag disengage o dikit, makapagtanggal ng dikit dito. Okay. Yun. So, ito yung naging result nung tinest ko uli yung printing. And I hope nakatulong to sa inyo guys, mga merong Epson, sa mga kasama kong technician dyan na nagre-repair ng Epson. Kung titingnan mo kasi, yung issue talaga is nasa print quality. When in fact, ang problema niya is nandito sa ikot ng roller, yung drive ng gear, at yung reading ng encoder. Ito yung nagre-read sa encoder disk. Okay? So, yun lang po guys. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa atin sa TikTok. Overwhelming po yung support nyo doon guys. And I hope tuloy-tuloy lang po kasi tuloy-tuloy lang din po tayo sa pag-upload, pag-share ng mga tutorials o yung kahit hindi siya technical, kahit yung mga basic na operation nitong printer, makatulong po tayo. Okay, hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po muli. See you soon. Only here on Pinoy Tech Channel. Bye-bye.